For today's video, pag-usapan natin ang Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory. Merong 5 levels: microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, and chronosystem. First, bakit muna siya tinawag na Ecological Systems Theory? O, di ba pag sinabi natin ecology, that is the study of the environment. Kasi ang paniniwala ng Yuri Bronfenbrenner, we are products of our environment. Kung sino man tayo ngayon, it has something to do with our environment. Pero kapag sinabing environment sa education, hindi lang po siya limited sa kalikasan. Ano? Pag sinabing environment sa education, anything that surrounds you, that becomes your environment. So, pwede environment mo tao, pwedeng halaman, pwede mga hayop, pwede mga sakyan, pwede mga buildings, basta anything that surrounds you, that becomes your environment. Kung sino man tayo ngayon, it has something to do with the multiple personalities of our environment that affecting in our system. That's why, merong ecological systems theory. Pag-usapan natin yung 5. Okay, first, pag-usapan muna natin ang microsystem. Question, from the word micro, it means small. So, it is the smallest system. O kapag tinanong sa word exam, what is considered the smallest system, ang sagot mo nun ay microsystem. Pero kahit siya ang pinakamaliit, huwag mong ismulin. Bakit? Siya rin ang pinakagrabe ang impluensya sa bata. Tinanong yan sa word exam, which of the following system have the greatest influence to the child? Ang sagot nun ay microsystem. Ano example ng microsystem? Family and school. By the way, ang microsystem, nakadepende po yan kung nasaan ka. Like for example, kapag nasa bahay ka, ang microsystem mo ay si nanay, si tatay at mga kapatid. Samantalang kapag nasa eskwelahan ka naman, ang microsystem mo ay mga kaklase mo, pati si teachers. O kaya nga po ang microsystem, yan ang pinakagrabe ang impluwensya sa bata. Like for example, family. O di ba, iba't iba tayo ng ugali. Pero kung sino man tayo ngayon, it has something to do with environment. It has something to do with our family. Kaya nga kung gusto mong kilalanin isang tao, bisitahin mo siya sa bahay nila. Kasi kung sino man siya sa bahay nila, posibleng yun din magre-reflect ng pagkatao niya. Next sa pag-uusapan natin, second level ay mesosystem. O pag sinabing mesosystem, ang keyword mo dyan ay interaction of the micros. O kapag yung mga microsystem mo, nag-interact na, ang tawag na rin ay mesosystem. Eh sir, bakit po siya sir tinawag na meso? Ano yung ibig sabihin sir ng meso? Mesosystem. Simple lang. Meso means between. Ano po? O sino sir ang nasa gitna? Ang sagot ay ang bata. O di ba? Yung mga microsystem mo, for example, microsystem mo, si nanay, family. O isa pang microsystem mo, school. Sino si teacher? O kapag si mami pumunta sa school, nagtanong sa performance mo, o nag-interact yung dalawang system, si mami at saka si teacher, that is a mesosystem. Ano po? That's your mesosystem. O nag-uusap sila kasi ikaw yung nasa gitna. O nag-uusap sila kasi iniisip nila ang kapakanan mo, ikaw yung nasa gitna. Gets ba yung teachers? O another example, kapag si teacher naman ngayon ang pumunta sa bahay nyo, nag-home consultation kasi daw di ka na pumapasok. O mesosystem pa rin yun. Bakit? Kasi interaction of the micros. Sino nasa gitna? Ikaw. Iniisip pa rin ang kapakanan mo. Gets ba yung teachers? O ganito ang pinagkapareho ng microsystem sa mesosystem ay direct. Ibig sabihin, direkta kang na-impluensyahan. Bakit? Kasi araw-araw mo sila nakakasama. At yung mga desisyon nila ay na-impluensyahan ka din. Kaya nga po yan ang pinakagrabe ang impluensya sa bata. Ang microsystem at ang mesosystem. Pero kapag tinanong na sa board exam, which of the following system has indirect experience or influence to the child? Ang sagot ay exosystem. Kapag sinabi nating exosystem, from the word exo means outside. So it is outside of your system. So ito yung sistema, ito yung environment na hindi ka naman involved, pero nakaka-apekto pa rin kasi parte ng pang-araw-araw mo pamumuhay. So for example niyan, government. For example, kilala ka ba ng presidente ng Republika ng Pilipinas? O di ba hindi naman? O pero kahit hindi mo siya kilala, hindi ka niya kilala, yung mga desisyon ng ating presidente nakaka-apekto pa rin sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Example niyan ay government. O for example, o di ba, may pina-follow ka sa social media, sa Facebook na mga sikat na mga bands, mga K-pop groups, mga artista. O di ba hindi ka naman kilala, tama? Pero kapag binaba sila, apektado ka din, di ba? So minsan ikaw pa nga nagpoprotekta sa mga iniidolo mo, di ba? So ang tawag natin doon ay exosystem, di ba? So indirect involvement or indirect influence. It is outside of your system, hindi ka naman directly involved, pero yung mga desisyon nila, yung mga ginagawa nila, pang-araw-araw ng pamumuhay, ay apektado pa rin ang nangyari sa buhay mo. Pero ang tinanong sa exosystem sa board exam ay workplace. Ano po? Ito ang tinanong sa board exam. Si mami daw na dentist, palaging dinadala yung anak niya sa clinic niya. Kaya nung tinanong yung anak, anong gusto niya paglaki, ang sagot ng bata ay gusto niya maging dentist. O see,
O dahil palaging dinadala, nagkaroon tuloy ng idea yung anak na gusto niya pagdating ng panahon, magiging siyang dentist. Ang tamang sagot sa board exam ay exosystem. Next one, fourth level, macro system. O pag sinabi nating macro, means big. So question, ano ba dyan sirang tinutukoy na malaki? Ang keyword mo dyan ay culture, kultura. So ibig sabihin, isa ang kultura sa mga nakakaapekto sa ating behavior or sa behavior ng bata. O ang tinanong dyan sa board exam about culture, ang tanong dyan ay, what do you call the sum of all norms, beliefs, values, tradition, languages, and etc. Ang sagot dun ay culture. In Tagalog, ano daw ang suma total ng lahat-lahat ng mga norms, beliefs, values, languages, etc., tradition, religion, etc., etc. Ang sagot dun ay kultura. Ano? Yan ang suma total ng lahat-lahat. At kung sino ka man ngayon, nakadepende din yan sa kultura mo. O like for example, Filipino ka, di ba? Ang kultura natin, Pinoy. Anong lingwahe mo? Filipino. That's our national language. Tama? Like for example, mga Pilipino sa ibang bansa. O di yan magkakilala, tama? Pero kapag ang kapwa mo Pilipino nagsalita na, makikilala mong Pilipino yan. Bakit? May accent ng pagiging Pilipino. Uy, kabayan! Pilipino ka pala, di ba? Kasi kung Pinoy ka, may puso kang Pinoy. Kahit saan ka man pumunta, naka-instill na yan sa isip at puso mo ang lingwahe ng mga Pilipino. Last level, fifth level na pag-uusapan natin ay chrono system. O kapag sinabi natin chrono, means time. So, ang ibig sabihin niyan, our behavior is being influenced by the time. Our behavior is influenced by the changes in time. In Tagalog, dahil nagbabago ang panahon, nagbabago din ang ating behavior para makasabay tayo sa pagbabago ng panahon. O, example ng chrono system, ano? O, di ba ngayon, mga bata, 3 years old, 4 years old, 5 years old, magaling na gumamit ng cellphone. Tama? Yes. Because today's learner are called digital learners. Ano? Magaling talaga sa technology. Ano po? Pero sabi ng mga matatanda, samantalang kami nung panahon, ang laruan ngayon namin, tago-taguan, habulan, patintero. Wala kami ng mga online games na yan na yung mga bata sa puro cellphone na lang, di ba? O hindi kasi natin pwedeng ipagkumpara ang dalawang generation. O kasi noon, wala pa naman masyadong gumagamit ng mga cellphone. Pero ngayon may access na ang mga bata sa mga cellphone, tama? And they are called digital learners na din. O kaya nga dahil nagbabago ang panahon, nagbabago din mga estudyante para maka-adjust sila at maka-adapt sa pagbabago ng panahon. Tawag doon ay chrono system. O another example ng chrono system, lumabas din to sa board exam. Ano po? O di ba dati ang mode ng pag-aaral natin ay face-to-face. O pupunta talaga tayo sa eskwelahan, tama? Pero dahil nagkaroon ng pandemic, we abruptly shift to online classes, to modular learning, di ba? O di ba wala naman nagturo sa'yo ng Google Meet, ng paggamit ng Zoom. O pero dahil kailangan matuto, ikaw mismo ang nag-educate sa sarili mo. O dahil magbabago sa panahon, nagbago din ang behavior mo para makasabay ka sa pagbabago ng panahon. Tawag doon ay chrono system. In general, ang gustong sabihin ng ecological systems theory by Yuri Bronfenbrenner, ang sinasabi niya, we are products of our environment. Kung sino man tayo ngayon, it has something to do with the environment, it has something to do with the interconnectedness of the environment, at nakaka-impluensya din sa atin yung mga pagbabago sa ating environment. Okay? I-recap ko lang ang ecological systems theory by Yuri Bronfenbrenner. First one is the microsystem. Pag sinabing micro, means small. So let's consider the smallest system, and is also considered the nearest system to the child. Pero wag mo ismulin, kahit siya ang pinakamaliit, siya rin ang pinakagrabe ang influence sa bata. Bakit? May direct influence or may direct involvement ng bata. O ngayon kapag yung mga microsystem mo nag-interact, yung family in school, kapag si teacher and parent nag-interact, kasi para sa kapakanan mo, ang tawag na ay mesosystem. O, tinawag siyang meso kasi between. Sino nasa gitna ng pag-uusap? Ang bata. Ang pinagkapareho ng microsystem sa mesosystem, parehong may direct influence to the child. Kasi direct ang involved. Pero kapag indirect involvement, indirect influence, indirect experience, ang tawag na rin ay exosystem. Pero kapag tinanong naman, ano naman dyan ang system na nagtutalks about culture, ang sagot naman natin ay macrosystem. Macro means big, so kultura yon. Kasi ang suma total ng lahat-lahat ay kultura. At kung sino ka man ngayon, nakadepende din yan sa kultura mo. And last one, dahil may pagbabago sa panahon, nagbabago din ang behavior mo para makasabay ka sa pagbabago ng panahon. Kasi ang makakasagot sa pagbabago ay pagbabago din. Kung nagbabago ang panahon, di bang bago ka din. Ang tawag dun ay chrono system. Your behavior is being influenced by the time and the changes in time. Gets ba yung teachers? Okay, yun na muna ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Ano po? So, those are the 5 levels of Yuri Bronfenbrenner's ecological systems theory. Ano po? So, sana naintindihan nyo yung discussion ni Sir Nestor. So, those are the basic concepts na lumalabas sa board exam. Kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pakilike naman po ng ating video. At again, pakicomment naman kung taga saan ka para alam natin kung hanggang saan ang na-reach ng video ng ito.
Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye.